Unang pagkakataon, ito nga si Annalyn sa loob ng ospital ng Estridge ay nagkamali sa kanyang pasyente. Hindi niya naikabit ng maayos ang IV ng pasyente kaya medyo nagreklamo ito. Pumaliya siya sa unang pagkakataon kaya labis na ipinagtagaan ni Doc Lindon kung bakit nangyayari sa kanya iyon gayong kalilipat lang niya sa bahay nitong si Doc Carlos. Naman, hindi maiwasan ni Doc Lindon na tanongin nga itong si Annalyn kung okay lang ba ang kanyang pakiramdam or may iniinda ba siyang karamdaman. Ngunit hindi aaminin ni Annalyn ang tunay na dahilan. Dito nga ay makausap niya ang kanyang ina at dito siya magsasabi. Dito niya sinabi na hindi naman daw siya nagrereklamo. Ngunit ang iniisip niya ay kailangan niyan makatulog ng maayos dahil nga doktor siya at kailangan niyang sapat na tulog para sa kanyang pag-duty kinabukasan ay maging maayos ito dahil delikado nga pag nagkamali siya. Ngunit ang kanyang ina ay hindi siya lubos na naintindihan. Sinabi nito na sabihin lang daw sa kanya kung nahihirapan siya na pakisamahan itong si Doc Carlos sa isang bahay. Dahil kakausapin lang daw niya ito ng maayos. Ngunit si Annalyn ay ayaw niya sapagkat kapag ganun ang nangyari ay magagalit na naman si Doc Carlos sa kanya at sasabihing nagrereklamo na naman siya or may masamang kita kay Doc Carlos, which is ayaw na ayaw ni Doc Carlos dahil gustong-gusto niya na mabuti lamang ang nakikita ni Lynette sa kanya. Ayaw niya na magalit si Lynette sa kanya. Isa sa dahilan kung bakit ginagawa niyang uncomfortable nga itong si Annalyn upang makapag-decide na nga itong si Annalyn na hindi na niya kailangang pumisan kasama ang kanyang ina at kailangan niyang gawin ay umalis na naturang bahay at pumunta na lang kay Chiang Susan sapagkat nasa tamang edad na rin siya. Dala, isang gabi nga, naisipan ni Harry na dalawin ang kanyang ama si Doc Carlos dahil matagal nga niya itong hindi na nakikita buhat ng nag-honeymoon nga at nagkaroon ng bagong asawa. Ngunit nasurpresa nga itong si Harry sa kanyang pagdating dahil nakita niya itong si Annalyn na natutulog sa may maid's room kaya hindi niya matanggap at naiinis siya kung bakit doon siya natutulog. Isip ni Harry na hindi deserve ni Annalyn na tratuhin na parang maid lamang. Dapat pantay ang pagtrato ng kanyang ama dito sa kanyang anak na si Annalyn. Ngunit bakit ganoon kaya ang naiisip ng kanyang ama na patulugin ang kanyang anak-anakan na si Annalyn sa loob ng maid's quarter? Hindi man lang siya nag-iisip na si Annalyn ay anak ni Doc RJ, ang isa sa pinakamayaman na surgeon sa lahat. Gumaganti ba siya at gusto niyang pagdusahin nitong si Annalyn sa mga kasalanan nitong si RJ? O nga si Harry sa sitwasyon ni Annalyn. Kaya ninais niya na makausap nga si Doc RJ. Subalit alam ni Harry na ayaw ni Annalyn na sabihin pa ang kanyang sitwasyon sa kanyang ama dahil ayaw niya magkagulo-gulo pa at magkaroon pa ng hindi magandang pagkakaunawaan ulit itong si Doc Carlos at baka sisihin pa niya itong si Lynette. Ngunit dahil gusto ni Harry na makarating talaga kay Doc RJ, ay ginawa niya, palihim niya itong pinicturan at sinend nga doon kay Doc RJ. Dahil nga alam na rin ni Lolo Pepe ang tunay na katayuan ni Annalyn na siya lang ang nag-iisang tanyag dahil sa napagawan niya ito ng DNA test at nakita niyang ito ngang si Zoe ay hindi niya kamatch na dugo kundi si Annalyn lamang. Kaya naman, minabuti nga nitong si Lolo Pepe na kunin na nga itong si Annalyn at doon na muna patirahin sa bahay ni Lolo Pepe habang nandoon pa nga itong si Zoe dahil ayaw naman niya na magkagulo ang dalawa. Di makakapayag si Lolo Pepe na ang kanyang nag-iisang apo ay pagdudusahin lamang nitong si Doc Carlos. At ito namang hindi niya tunay na apo na si Zoe ay ang sarap ng buhay na matagal nang namumuhay ng masarap. Ngunit ang kanyang tunay na apo naman ay matagal na rin namumuhay na punong-puno ng pagdudusa, lalong-lalo na sa mga pahirap at pasakit nitong si Moira at si Zoe na inaangkin ang dapat ay kay Annalyn. Yun na nga ang panahon para
nagbago na ang buhay nitong si Annalyn na punong-puno ng pagdurusa na matikman naman niya ang saya na dapat